Stressed na stressed ka na ba sa mga walang katapusang lockdown? Tara, titigan na lang muna natin sila. Nare-relax ka na ba? Hindi nga lang daw paghahalaman ang nauuso ngayong pandemya, pati na rin ang pag-aalaga ng mga isda. Dahil sa lockdown, nagbunga ang mga plantito at plantita. Pero alam nyo bang may isa pang pangontraburyong na nauuso ngayon, ang pangongolekta ng isda. Hindi lang ang makapigil hiningang view ng bahay na ito sa Iloilo City ang agaw atensyon. Pati na rin ang aquarium na 12 by 4 feet ang laki. We were going for the biggest size possible na makaya namin i-create overall elegance of the entire aquarium project. It's safe to say that this is the biggest elegant tank in Iloilo right now. Pag-aari ito ng kaibigan ni Archie na si Ayan. Dito, ang mga isda, kumikinang. Meron silang super red arwana at golden crossback arwana na 10 to 12 inches ang laki. At ang King Kong parrotfish na nasa 4 to 5 inches ang sukat. Mostly from Singapore and Indonesia. For Asian arwanas, usually they cost around 25 to 35,000 each, depending on the color and variant. Meron din sila ritong infinity pond, kung saan lumalangoy ang iba pa nilang mga isda, gaya ng isang ito na isa raw sa pinaka-rare sa buong mundo. Humahaba ng hanggang 30 inches at kilala dahil sa patulis nitong nguso, ang garfish, imported from Thailand. Kada piraso, 65,000 pesos. Purely fish yung kinakain nila. Nito lang daw nagkapandemya nagsimulang mag-alaga ng isda, sina Ayan. 6 na parrotfish at 18 arwana ang kanilang binili. Mentally, it's a very relaxing and rewarding hobby. It's a very tranquil hobby. Pero ang pag-aalaga ng isda, hindi lang daw nakakatanggal ng stress. Mas swerte rin daw. Simbolo ng isda ay kasaganaan sa buhay. At ang simbolo naman ng tubig ay positive energy. Kapag itong dalawang ito nagsama at ipinasok natin to sa bahay o di kaya nag-aalaga tayo ng aquarium, ito'y nagbibigay ng positive energy. Pwede natin ilagay ito sa malapit sa dining pero hindi dapat malapit sa kalan. Pwede rin natin ilagay ang aquarium sa sala. Hanggang maaari, iwasan natin na malapit sa bintana. Hindi rin naman po pwede nakatapat sa pinto dahil ang tubig hindi pwedeng kontra sa pagpasok ng hangin sa pinto. Dito sa Zamboanga City, nakilala namin si Dexter mula sa 700 pesos niyang puhunan sa pagtitinda ng isda noon. Heto na siya ngayon, nakapagpundar ng bahay, mga sasakyan, at fish farm. Kung saan niya inaalagaan ang ilan sa mga ibinibenta niyang ornamental fish. Kasama na ang 15,000 na piraso ng Japanese koi na itinuturing niyang nagdala sa kanya ng swerte. Sa Japan, ito yung lucky fish nila. At the age of 5 years old, kita ko na sa panaginip ko itong mga goldfish. Sabi na, yayaman daw ako. Nag-resign daw noon si Dexter sa bangko. Ang naipon niyang 700 pesos, ginamit niya sa pagtitinda ng betta fish na supot-supot niyang ibinibenta sa kalsada sa halagang 15 to 20 pesos. Hanggang may nakapagsabi sa kanyang mag-alaga rin siya ng Japanese koi. Bukod kasi sa madali itong alagaan, mas mabilis ding dumami. Karaniwang napipisa ang mga itlog nito sa loob lang ng 3 hanggang 5 araw. Imagine, meron kang 10,000 fry, ibenta natin sa wholesale ng 5 peso. That's 50,000. Yung 50,000 na fry na yan, napakadaling i-produce yan.
Ang dati 10,000 pesos na kita ni Dexter kada buwan sa pagbebenta ng betta fish, kinikita na lang niya ito ngayon sa loob ng isang araw. Kaya nakapagtayo siya ng sarili niyang pet shop, hanggang ang maliit na pet shop naging 2 ektaryang fish farm. Dito nagbi-breed siya ng iba pang ornamental fish gaya ng goldfish at catfish. Oh, God. Thank you. Hinihikayat ko rin yung community dito sa amin. Tinuturuan ko silang mag-breed. Meron akong promise sa kanila na kung maparami ninyo, ako lahat ang kukuha at ibebenta ko sa mga customers ko sa neighboring provinces. Hindi naman pinagbabawal ang mag-alaga ng exotic o yung mga rare animals nga. Kailangan mo magpakita na ikaw ay capable, may tama kang lugar, training sa ating mga kabayan na nag-aalaga, nagpaplanong mag-alaga. Kailangan yung sense of responsibility. Swerte ang isda dahil nagbibigay siya ng good vibes sa atin. Kung tayo ay masaya, yung mga ginagawa natin ay talagang lalago. Ngayong pandemic, marami sa atin lumalangoy sa anxiety, stress at depression o buryong. Kanya-kanya tayo ng pamamaraan upang ito'y labanan para magkaroon tayo ng peace of mind. Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.